Okay, magandang gabi. Napa. Okay. Napagawa ko ng episode ngayon. This is our special edition, Friday the 13th. Okay, so kung mapapanood nyo ito ngayon, no, this will take effect within 24 hours. So, ito yung mangyayari. Pero general ito sa mga gustong magpahula, sa gustong gamot, no? Sabihin nyo lang. Dahil kukuha lang ako dito ng 5 baraha. 5 lang. Okay. Tapos, ito yung pag-uusapan natin. Yan. Okay. Well, yung iba sa Friday the 13th ninyo, di ba? Ito yung mga possible income, no? Possible na pera na mapapasok, na tatanggapin ninyo, no? Kasi yung kasunod is Eight of Pentacles, which is galing sa pinagtrabahuan ninyo, pinaghirapan ninyo. So, posible, transactions ito, no? Para sa iba, ang Friday the 13th is blessings financially. Pero, yung pangatlo at gitnang baraha kasi is hermit. So, ibig sabihin nito, kailangan pag-isipan mong maigi, no? Kung ano gagawin mo sa mga pera or sa mga blessings na darating at matatanggap mo within 24 hours. Dahil, alam mo kung bakit natawa? Ito kasi Three of Cups. So, ibig sabihin, may mga kasiyahan, reunion, pagkikita, selebrasyon, okasyon na mangyayari. No? And then, yung pangatlo, ay yung panglima kasi is temperance, which is balanse. No? Yung pagbabalanse mo sa sitwasyon. Ito pinakamaganda na binigay sa atin ni universe. Lahat sa inyo namumroblema sa financial, di ba? Sinasabi ni universe ngayon, magkakaroon ka ng pera. Kung ano man yung transaksyon na meron ka, darating at matatanggap mo. Pero pag-isipan mong maigi kung paano mo ito magagamit, dahil baka mabuhos mo lang sa lahat ng gathering, no, yung mga okasyon na ganun. Dapat kasi pwede ka namang mag-enjoy kung meron kang blessings, pero balansehin mo na kung meron ka pang matitira para sa future mo. If not, at least meron pang matitira hanggang makatanggap ka uli ng blessing. Tignan natin yung bottom nito Kasi magkakaroon ka ng pain. Masasaktan ka, mabibigo ka. Yung taas ni likod, this is the Five of Swords. Ibig sabihin, sasaksakin ka. So ngayon, kung ito'y tungkol sa pera, mag-ingat ka, baka manghihiram yung mga kakilala mo, hindi ka babayaran. Kung ito naman ay tungkol sa pag-ibig, baka lulukuhin ka lang dahil sa pera mo. Kunwari, papaniwalain kang mahal ka, pero pera mo lang pala ang kailangan. Masasaktan ka, di ba? Masusugatan ka. Tapos, kung ito naman ay tungkol sa mga kaibigan mo, dahil dito sa Three of Cups, kakaibiganin ka nila habang may makukuha pa sila sa'yo. Pero pag wala na, masasaktan ka, tatalikuran ka. The Five of Swords, alam nyo yan, di ba? Alam nyo ito. This is one of the most hurtful na baraha. Kasi masakit ang tama nito. Andi dito lahat-lahat. Ito yung punto na masasaktan ka, uutuin ka, gagawin kang tanga, harap-harapan, magsisinungaling, magde-deny. Sa pag-ibig yan. Pero kapag ikaw naman yung taong nagnenegosyo sa pera, blessing sa'yo yan. Pero kapag yung nanghiram hindi na nagbayad, ay huwag mo nang pahiramin ulit, di ba? Para hindi ka na masaktan. Kung ito naman ay tungkol sa kalusugan, kung yung hinihiling mo na matagal mo nang hinihingi, na gumaling ka sa sakit mo, ibibigay sa'yo
ng Panginoon, ibibigay sa iyo ng universe, sa kondisyon na kapag gumaling ka, ingatan mo ang sarili mo na hindi ka na magkasakit muli. At kung ito naman ay isang sitwasyon ng pagsisisi, may mga bagay kasi na kaya tayo binibigyan ng problema para maalala natin kung ano ba yung mga ginagawa natin dati, magkakaroon ba ng benefit o hindi. Kasi yung gitna na baraha dito, the Hermit, this is all about soul searching. Kung ikaw yung tipo ng tao na mayaman ka na, no, andyan na lahat sa'yo, pero hindi ka pa rin masaya. Dahil posible na meron kang baon na sama ng loob sa sarili, posible na may mga tao na nag-wish sa'yo ng negative, especially today, which is February, not February, but Friday the 13th. Ngayon, kung pag-iisipan natin sa mga sitwasyon mo, ang punto ni universe, matuto ka. Hindi lang sa pag-ibig, siguro pati pag-manage sa pera, sa negosyo, sa pag-aaral, lalong-lalo na. Sa mga estudyante, hindi naman lahat ng magulang mayaman. 'Di ba? Hindi lahat ng magulang healthy. Kasi may mga magulang na hindi nila sinasabi may sakit sila. May mga magulang na hindi nila sinasabing pagod na sila. May mga magulang na lihim na nasasaktan sa mga nangyayari sa mga anak nila. Yun yung mga pasanin na dapat ninyong tignan sa likod ng nakikita ninyong mga ngiti sa magulang nyo, ngiti ng mga breadwinner, di ba? Kasi yung 8 of Pentacles is banat ka eh. 80% ng oras mo, buhay mo, trabaho. Dahil kailangan, dahil sa obligasyon, dahil sa responsibilidad. Tapos, yung iba sa inyo kapag nabigyan ng pera, happy-happy. Ubos yung pera, one day millionaire. May mga ganon, di ba? So siguro ito, kung titignan natin, kukuha ako dito ng isang baraha. Kung ano yung mensahe niya. Na additional ha. This is the Page of Wands. May mensahe talaga. So, yung mensahe sa Friday the 13th para sa lahat ng makakapanood nito is mahal tayo ng Diyos. Gusto niyang ipaabot na hindi tayo pinapabayaan. Kahit binibigyan tayo ng pangaral, binibigyan tayo ng leksyon, hindi tayo pinapabayaan. Yun nga lang, kailangan nating matutunan, di ba? Kailangan nating hanapin ang journey natin, yung path natin. And sa inyo, kung gusto niyong malaman at magpahula kung ano yung mangyayari sa buhay ninyo, pwede naman message lang kayo. And then, full private reading. Kasi mas maganda ngayon Friday the 13th. Hindi nga lang ako nakapag-live kanina dahil nga basta pag ganito kasi mga petsa, ang dami talagang nagpapahula, nagpaparitual dito mismo sa bahay ko. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito yung mensahe. Kung meron man kayo siguro dapat ingatan, baka yung iba kasi gaganti. Mamaya, or kanina tinamaan na kayo ng barang sumpa at kulam at gayuma. Kasi malakas ang energy ng Friday the 13th. So kung nakaramdam kayo na parang tinira kayo, no, sa barang, magpagamot kayo kasi mas madaling matanggal kapag bago pa. Maraming salamat po. Ingat sa lahat-lahat ng biktima ng bagyo, lalong-lalo na dito sa Visayas. Magandang gabi.